Ako sa kwan, washing machine. No? Pak, may kanina mo yung nabigat ako tubig. Nagabi na to, natuyurang mo maulat kay ko ba sige ka dala, bla sa iya dala to out di ano ko lahat. Ulat na ulat, do ba na mo Sa iyo, wala siya. Ay, miskin isa, wala dala. Nakatag na siya.
Daw si ko ba nga nagdala ko ay pa nang imbuyan yang liko. Puro ba yun ang tabi ang lasa lang? Ano? May laki daw na ano sino explain no. Ako daw, wala ba yung siya? Dapat express sila kung sa US. Dako bayad sila ni ano. Isa ano? Sis, Okay. So, ngayong gabi. Okay, bago ato. Bo, namin ano kung damo daw. So, padayon ta sa aton Bible study. Gusto ko lang i-announce liwat nga aton Bible study ay every Saturday evening, no? Wala na yung Sunday morning para at least yung Sunday makapahinga kayo mabuti, have time for your family, no? Makalagaw-lagaw ka mo, nga wala na bala, no? Sa vlog. Okay? So, siguro hindi man ano, mas namin ako mo niya, iba doon sa gabi, no? Alang-alang sa Budista. Oo. Alang-alang siya balista, alang-alang baptist. sa gitna. So, yung mga right divider, dugay, magalit na rin sa atin kasi yung turo natin, meron tayong soul sleep, no? Wala yan sa mga RD. Although we are RD, no? We rightly divide the word of God, but we are not limited to what RDs, no? Are teaching. We are after the truth, no? Kung ano yung nasa Bible. And we studied about soul sleep. Meron tayong mga videos noon. Medyo nakakalungkot nga lang at dahil nga yung mas series of videos natin, medyo nawala yung iba. Dahil nga meron ding RD na nagsira. So, ngayon meron tayong discovered, no? Kasi sabihin nila, bakit meron tayo na di-discovered? Kasi the truth is, the Bible is full of surprises, truths na nakatago, na hindi natin natuklasan, na hindi natin napag-aralan. At medyo mahirapan silang tanggapin dahil nga we were taught, no? And relied to the theologians, no? Na umasa tayo kung ano yung turo ng mga theologians. Okay? Huwag nating kalimutan na halos lahat ng ating mga pastor sa ngayon, lahat ng mga leaders sa simbahan na nagtuturo sa mga group of people, no? Mga leaders, mga denominations, ay galing sa, saan? Galing sa denominations. Galing sa mga Bible schools. At lahat ng Bible schools ay may mga theologians na nagtuturo dyan. At kagaya ng mga sabihin na natin yung mga Pentecostal, pero yan yung mga theologians doon na yung turo naman sinusunod ng mga Pentecostal. At yan ay kinakaskade sa Bible schools. Din pastors, paglabas nila, kung ano yung Bible school na pinag-aralan, na nag-aral sila, yun yung katuruan nila. And sad to say, ito ay sasabihin ko frankly that because of those theologians, people, pastors, members of the denominations, mas maniniwala sila kung ano yung turo yon ng mga theologians na yon kaysa tinuturo ni Jesus Christ. At yan ang ating pag-aaralan ngayon sa ating series of studies, timing of rapture and tribulation, and we are now part 6, at yung pag-aaralan natin yung i-compare natin yung teaching ng mga theologians, no? Particularly sa tribulation period and rapture, Tribulation and rapture. So ngayon, we were told that the tribulation is 7 years. And
sigurado ko sa inyo na yung katuruan na yan ay galing sa theologians, no? Yan, sa mga theologians. Okay? Yan. Yan yung katuruan nila. Galing sa theologians. Okay? Yung mas maganda siguro dito na lang para makita nila. Ito yung mga theologians. Yan. No? Yan yung nadidinig nila. Yan galing yung mga katuruan na yan. Na yung 7 years tribulation at tinanggap yan lahat ng mga pastors, mga denomination pastors, religious leaders, and even, iwan ko lang yung Catholic, ganun din. Naniniwala din na mayroong 7 years tribulation. Ha? Parang wala sila yan, no? Iba? Ewan ko lang, ha? Kasi nakalimutan ko na yung mag-Catholic ko. Pero never heard, no, na nagtuturo sila ng 7 years tribulation. Okay? So, titingnan naman natin yung katuruan ni Jesus. Yan. No? Which is which? Sino ba talagang tama? Itong mga theologians na to o si Jesus Christ? Dahil sad to say, no, napakalungkot na malaman natin at totoo talaga ito. Na when it comes to studying the Bible, no, mas makita natin na mas pinaniniwalaan ito ng mga pastors, ng mga members ng church, ng mga denomination members. Mas naniniwala sila dito sa theologians kaysa dito kay Jesus Christ. Lalo na particularly, no? Kung ilang taon yung tribulation period. Okay? Talagang naniniwala sila 7 years. Na 7 years. But titingnan natin ngayon yung sino ba talaga yung paniniwalaan natin? Si Jesus Christ? O ito yung mga theologians na ito? At makita natin na itong mga theologians na ito, marami naman silang tama na tinuturo. But pagdating dito sa tribulation na 7 years, ay talagang maling-mali yung katuruan na yan dahil nga iba talaga yung turo ni Jesus Christ. No? So, how I wish na kagaya tayo doon sa kanila ni Lis Feldes, no? Mag-aral talagang ina-absorb, talagang dina-digest talaga yung mga pinag-aaralan, no, sa Bible. So, titingnan natin. At alam ko mayroong mga bagong nag-join sa ating Bible study online. Gusto ko lang unahin to na to be saved, ano, para maligtas sa panahong ito ng dispensation of the grace of God. Wala tayo talagang gagawin kundi ang mag-believe that Jesus Christ died for our sins, He was buried, and rose again the third day. Yan lang po talagang ating gagawin, no? Actually, that is, hindi naman gawa talaga yun eh. That is belief, no? Paniniwala, pananampalataya kung sa Tagalog. Pag nanampalataya tayo na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng ating kasalanan, siya ay inilibing, at nabuhay muli katlong araw, ay sigurado ang ating kaligtasan. Yan lang po ang ating dapat pananampalatayahan, ano? Yan po ang nakasulat yan sa Bible. So, before we begin, let us pray. Ama na banal, salamat muli sa malaking oportunidad na makapag-aral ng iyong mga salita kasama mga kapatid na nagra-rightly divide, mga kapatid na gustong matuto ng katotohanan mula sa iyong mga salita, sa iyong King James Bible, mga kapatid na naniniwalang darating ang araw na iyo kaming kukunin sa pamamagitan ng rapture, corporate rapture upang dalhin dyan sa iyong kaharian sa langit upang dyan na kami manirahan forever and ever. Nang walang katapusan at mga kapatid na gustong malaman ng mga katotohanan at ang aming dalangin na hindi kami maniniwala dahil may nagtuturo.
Hindi maniniwala dahil nagtuturo ako, kundi ang paniwalaan namin kung ano yung andyan sa Bible. I'm praying na kung ano man amin i-discuss dito ay aming pag-aaralan isa't isa. Bawat isa sa nandito, bawat isa sa mga nanonood online, at mag-decide sa pamagitan ng tamang pag-aaral ng Bible using rightly dividing, sa pag-rightly divide ng Bible, pag-study according sa Daniel, na and here a little, there a little, pag-compare ng mga verses, no, upang malaman namin ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Hindi kami magpadala sa mga dahil magaling magsalita ang mga nagtuturo online o kung saan man, kundi ang aming susundin ay yung pamamaraan sa pagtuturo na yung binigay sa amin sa iyong mga salita, ang pag-rightly divide. Thank you so much. We are praying sa iba namin mga kapatid malaman nila na yung aming Bible study ngayon ay every Saturday ng gabi, the same place. Thank you so much in the name of Jesus Christ. Amen. So, always, no, sa ating pag-aaral, ating titingnan, dahil nga itong tribulation at rapture, talagang kahit na nga itong tribulation at saka yung Daniel chapter 9 ay connected sa prophetic program ng Panginoon sa Israel, hindi natin maikaila na yung rapture, ay mangyayari yun. No? Mangyayari yun before mag-resume, no? Before mag-resume ang prophetic program ng God to Israel na na-postpone. Umpisa pa sa Acts chapter 8, no? Na na-postpone yan. So, marami tayong mga video dyan regarding dyan. Tingnan nyo sa ating YouTube channel, no? Sa, ano yung YouTube channel natin? Complete in Christ ay DGBC. Kasi ando doon yung mga videos natin na lahat ng ating Bible study, maliban doon sa nawala na sa unang YouTube channel. At doon natin ngayon naka-imbak yan lahat, doon yung mapapanood, yung mga videos natin na nagtuturo ng mga ganun regarding sa postponement ng prophetic program to Israel. Okay? So, ngayon, titingnan natin. Titingnan natin. Kasi yung ating pag-aaralan ngayon, aalamin talaga natin kung sino ba talagang tama. Ang katuruan ba na 7 years tribulation, no? Na 7 years tribulation, no? Ito ba yung tama, ang 7 years tribulation na katuruan ng mga theologians or ang 3.5 years, no? 3.5 years or 3.5 years na tribulation na katuruan ni Jesus Christ. Okay? So, maraming nag-comment, dun sa ating post. Wala naman daw talagang sinabi na 3.5 years ang tribulation or 7 years ang tribulation. Wala naman daw. Kaya nga, gusto natin pag-aralan. Wala ba talagang sinabi si Jesus Christ na 3.5 ang tribulation? Titingnan natin mamaya. Okay? Kung meron yan. So, bago tayo mapatuloy, titingnan natin talaga itong Bible. Kasi dito tayo kumukuha talaga lahat ng ating tinuturo. Dito tayo kukuha ng lahat ng ating paniniwalaan sa anumang ating turo sa ating mga Bible study. So, dahil alam ko na sasabihin nyo na talagang maniwala tayo kay Jesus Christ. Ikaso, hindi naman sinabi ni Jesus Christ na 3.5. Wala namang katuruan na ganon. Titingnan natin yan mamaya. But gusto ko lang muna i-emphasize
kung bakit talagang dapat tayo maniwala kay Jesus Christ at bakit dito hindi tayo dapat maniniwala when it comes kung magbangga na, magkaiba na ang katuruan ng dalawang ito. Hindi ko sinasabing hindi kayo mag-study ng katuruan ng mga theologians dahil alam ko karamihan sa inyo umaasa dito. But the truth is, hindi naman talaga dapat because we have the Bible. Kagaya ng mga dito, hindi ko sinasabing umasa kayo. Maniwala kayo sa sinasabi ko. Paniwalaan nyo yung sinasabi nito. Kaya dapat mag-aral din kayo. Okay? Nag-attend tayo dito to have sharing, Bible study. Yung inyong alam, pwede nyo rin i-share ganon. And to learn. Each one of us to learn from the Bible. Not from me. Hindi para mag-learn galing sa akin. But from the Bible. Okay? Tama. Dito tayo maniwala. At dito, ikis tayo dito. Kung i-compare natin. But sad to say, when it comes to doctrine or katuruan, kung 7 years bang tribulation or 3.5, alam ko mas maraming naniniwala dito. Almost all denomination. Kaya gusto ko talaga linawin ito, bakit 3.5 yung sabi ni Jesus Christ? At meron ba talagang sinabi si Jesus Christ na 3.5? Okay? So gusto ko maliwanag yan. But first of all, bakit maniniwala tayo kay Jesus Christ? Pwedeng sabihin, baka nagkamali lang yun. He was in his human form at the time. Okay? But listen to this. All the Bible actually, lahat ng nakasulat dito, alam nyo ba, na si Jesus Christ ang may sabi? Ha? Lahat ito galing kay Jesus Christ. Bibigyan ko kayo ng mga verses, no? Mga verses na para hindi na kayo mahirapan mag-reject ng katuruan ng theologians pagdating kung ikumpara sa katuruan ni Jesus Christ. Okay? So, bibigyan ko kayo ng mga verses. Sabi dito, in Hebrews chapter 10, verse 7, pagibasa, Hebrews 10, verse 7, ano sabi? Jesus Christ speaking to the nation Israel. Anong sabi dyan? Hebrews 10 verse 7. Pakibasa kung nandiyan na sa inyo. Then said I, lo, I come, the volume, the book is written with me, to do thy will, O God. Oh, kita nyo? Jesus Christ, sabi niya dito, sa Hebrews 10:7, sabi niya, then said I, sabi ni Jesus Christ, said I, lo, I come. Bakit alam nyo na is Jesus Christ ito? Dahil sabi niya, yung I, talagang capitalize, no? I come. Dumating ako. In the volume of the book, it is written of me. The book here is singular. It refers to the whole Bible. Singular, isa. This book, composed of many books. Magiging plural ito, kung titingnan natin, kung i-mention natin yung 66 books na nandito. But since it was mentioned in singular form, it refers to the whole Bible. Kung silihon, dumating si Jesus Christ, no? In a volume of book, sabi niya dito, I come to do, sabi niya dito, lo, I come to do thy will, O God. Verse 7 to, no? Then said I, lo, I come in the volume of book, it is written of me to do thy will, O God.
Put silikon, these whole scriptures, inaangkin ni Jesus Christ. Tapos yung sumulat dito, written, sabi niya dito, it is written of me. It could mean, it is written para sa iya, or it could mean also, it was written by himself, of me. Sabi niya. Ibig sabihin, when it comes to doctrine, kung sino ang nagsasabi, mas paniwalaan talaga natin si Jesus Christ dahil sa kanya itong libro na ito. Yung mga theologians na ito, dito rin sila nang kumukuha, but sometimes or many times, kung si Tulfo Pad, they bend the law. Binibend nila. Pinasasama pa nila, minamali pa nila yung pagturo. Yun ang nakapangit dyan. Mamaya, bakit? Lalabas yan mamaya, bakit mali yung turo nila? Alam nyo, hindi ko kasi ibig siraan yung mga theologians but hindi naman pwedeng pabayaan natin na yung mga tao ipatuloy maniniwala kahit mali na katuruan. Yun ang ibig ko sabihin. Prangka lang ako dyan. Na hindi pwede tayo maniniwala. For so many years, matagal ng panahon na loko tayo sa paniniwala. And that is because we seldom read the Bible. Kung magbasa man tayo ng Bible, mali pa na pamamaraan ng pag-aaral, hindi pa according to God's way, no? Na pag-aaral. And ang resulta, kahit anong basa natin hindi tayo nakakaintindi, then we rely to these people. Because they advertise themselves as what? Man of God. Okay? Man of God. Kumbaga nga kasi pag sinabi kasing man of God, it seems na may direct connection with God. Yon. Di ba? They claim to be the man of God. Ibig sabihin, pag gano'n na yung pagkaintindi mo tao, man of God yan. Ikaw mismo, inaamin mo na he is connected with God, and for you to be connected with God, kailangan mong mag-submit sa Kanya. Yon. Alam niya, kita niyo na? Then, we do believe that these people have special, some of them claim have special revelation from God. Nag-dream ako, di ba? Naniniwala naman tayo. Alam nyo, ito yan. Walang ni isang tao ngayon pagdating sa kaalaman sa Biblia na mirong yung isa dapat umasa sa isa, mag-submit sa isa. Because we are all have access to the complete Word of God kabawat isa sa atin. Alam nyo, ang problema, bakit most of us relied to these people because of our laziness sa pag-aral sa Bible at sa maling pamamaraan na pag-aral sa Bible. And sometimes we conclude, kinukonclude na natin, bigyan na tayo ng desisyon na hindi ako makaintindi, kaya mag-rely na lang ako dito. And that is very wrong. Because the Bible says that study, and that command is to everybody to study, to show thyself approved unto God. So every one of us is, study to show thyself approved unto God, a workman. Every one of us is a workman. And we need not to be ashamed. At para hindi tayo mapahiya, we have to study the word rightly divided. Yun ang pagkasabi dyan. Okay? So, ano pa ba ang makita natin sa Bible na hindi lamang na the Bible was claimed by Jesus Christ as written of Him. Ibig sabihin lahat yan galing sa Kanya, no? Or ginawa para sa Kanya, sinulat para sa Kanya, at pagkaintindi ko rin doon na
He wrote the Bible. Ang mga kasulatan dyan ay kanya. Kaya, whatever instruction, doctrine, na sinabi ni Jesus Christ, mas siya ang tama, hindi sila na mga theologians. Okay? So, balik tayo, ha? Mga verses pa. Gusto ko kasi, na pagkatapos natin mamaya ibigay yung mga verses na talagang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang libro na the tribulation is only 3.5 years, ay madali na lang tayong maniwala. Dahil sa mga, number 1, na verse kanina is Hebrew 10 verse 7. Okay. Sunod na verse. Tingnan natin. Tingnan natin yung sa mga ibig sabihin, Genesis, no? Ibang mga libro pa mula noon kay Jesus Christ yan. Then tingnan nyo itong sabi dito ni Jesus Christ sa Hebrews chapter 1 verse 1. Kaya kahit saan ka pumunta dito, talagang si Jesus Christ nagturo. Hebrews chapter 1 verse 1. Pakibasa. Yung andiyan na. God who at sundry times and in diverse manners times passed into the fathers by the prophets. Verse 2. And is this last day spoken unto us by his Son, who he had appointed heir of all things, by whom also he made the world. Somebody, sabihin nila, yung tinutukoy ni Jesus Christ, I came to the book, no? Sabi niya, ang iba sasabihin, yun lang yung sinulat niya sa Israel. Yun lang yung Genesis to Malachi. But listen to this. Sabi sa Hebrews chapter 1, sabi niya, God, who at sundry times, ano ibig sabihin ng sundry times? Iba't ibang panahon. Iba't ibang oras or iba't ibang panahon. Yun ibig sabihin ng sundry. Hindi ito tuyong araw, ha? Kundi God sa iba't ibang panahon and in diverse manners at sa iba't iba ring pamamaraan spake, past tense, nagsalita in time past unto the fathers by the prophets. No? So, ibig sabihin, ang Diyos dong unang panahon, nagsalita sa tao, particularly to the Jewish people, no? Sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan. Okay? Pati sa una, ang God nagsalita sa pamamagitan ni Moses. Ang God sa ibang panahon nagsalita sa pamamagitan ni Noah. Nagsalita sa sangkatauhan. Pagdating na sa Israel, sa pamamagitan ni Moses nagsalita siya. Sa pamamagitan ni Samuel nagsalita ang God. So, sa mga prophet. Sa ibang panahon, nagsalita ang God sa iba-ibang mga pamamaraan. Iba't ibang mga tao na ginamit niya. But yung mga sinasabi nila, galing sa Diyos. Okay? But listen to this. Verse 2. Hath in these last days spoken unto us by His Son. So sabihin nyo, Jesus Christ was only human, no? During nung panahon na yun na isinilang siya dito. Human lang naman siya. But listen to this. Tingnan mo ha. Nung panahon na yun ng last days, alam nyo, sa totoo lang, sa panahon ni Jesus Christ,
last days na yon. Panahon nila ni Peter, last days pa rin yun. Okay? Yung last days ngayon, yung last days doon sa prophetic program, na-stop yun. Kaya yung mga pastor minsan nagtuturo, last days na, hasta ngayon, sa last days pa rin tayo. Hindi tayo sa last days ng last days dito na sinasabi. Dahil ang last days dito, last days yon sa prophetic program to Israel. So, saan tayo ngayon? Andito tayo sa dispensation of grace. Okay? So, ibig sabihin, wala tayo sa last days na sinasabi dito. Sila ni Peter sa Acts, andito pa rin sila sa last days na yon. Okay? So, sabi niya, in these last days, spoken unto us by His Son. So, alam nyo, God, sabi niya, yung si Jesus Christ, yan ngayon ang sasalita in behalf of me. Kaya, pumunta ka man sa Genesis, sa mga books na sunod pa si Genesis, hanggang sa Mateo, Mark, Luke, and John, kay Jesus Christ pa rin lahat yun. Siya ang spokesman ng Panginoon when He was in human flesh at the time. Lahat ng sinabi niya na nakarecord yan sa Matthew, Mark, Luke, and John, sagad yun. So, ibig sabihin, when we get our doctrine from Matthew, Mark, from Genesis up to Malachi, it is of Jesus Christ. When we get our doctrine from Matthew, Mark, Luke, and John, when we study Mark, Luke, and John, it is of Jesus Christ. Saan tayo maniniwala dito? Meron bang foundation? Meron ba talaga originality yung kanilang mga pag-aaral? Galing pa rin dito kay Jesus Christ. But most of the time, yung pag-aaral nila, hinahaluan nila ng kanilang opinion na nagiging contradiction na sa katuruan ni Jesus Christ. No? But sad to say, since Jesus Christ is not here right now to defend His doctrine, most of the time, nananalo ito, ang mga theologians na ito, because they are there conducting conferences. Yung mga pastor na yan, conducting conferences, conducting Bible studies, house to house, conducting mga Sunday worship, teaching their opinion, their mind, and that the mind of Jesus Christ. Kaya pagdating sa doctrine about 7 years na tribulation, napakaraming naniniwala. At yung katuruan is this. Yung katuruan nila that the 7 years tribulation, no? The 7 years tribulation is 70th week of Daniel. 70th week of Daniel is 7 years tribulation. Tanan-tanan 7 years tribulation. Yun katuruan nila. But no verse pwedeng isupport niyan. Sabi din nila, wala namang verse pwedeng isupport na sinabi ni Jesus sa 3.5. Mamaya, bibigyan ko kayo. Okay? So, ano pa? Ba dito pala, matagal na pala tayo. Ano pa sabi? Sabihin nyo, ipagdating doon sa katuruan ni Peter, hanggang Revelation, kay Jesus Christ pa rin ba yan? Sinabi din sa Hebrews 10:7, kay Jesus Christ yan, lahat, isang book na yan ng Bible. Yung Matthew, sa kanya din yan. No? General na yun. Ang sa Hebrews 10:7, sinabi pa doon sa Hebrews chapter 1 verse 2 na yung sa last days during sa time na yan, umpisa kay John the Baptist hanggang sa matapos yung book of John, si Jesus Christ ang spokesman. Lahat na nakasulat dan, na sinulat para kay Jesus Christ, ay sa God yan.
So, sino ka maniwala? Kay Jesus Christ pa rin. So, pagdating doon sa kay James to ano? Ha? Kay James to Revelation. Ano bang sabi? O, tingnan mo. Tingnan natin. Tingnan natin yung Revelation. Tingnan mo. Kanino ba itong Revelation? Revelation chapter 1, verse 1. Sabi dito, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. The book of Revelation is Christ. Kay Kristo yan. So whatever instruction dyan, hindi mo dapat baliin, hindi mo dagdagan by your opinion, kagaya ng ginagawa ng mga theologians, just to appear na tama sila. Just to appear and, tawag ito, just to appear na tama sila and to convince people that they are anointed by God. No? Kasi yung kasi talagang ang isa lang naman talaga kariso na nabibilib talaga yung mga tao dito sa mga theologians ito. There is a claim nila they are man of God. They have somewhat, no? They are something over ordinary people. The truth is, we are all the same ordinary people. Wala namang nagkataas. Ha? Eh, kagaya ng mga pastor kasi alam nyo kung ano yung reason isa. Bakit ang tataas ng mga pulpito ng mga pastors? Talagang gusto nila na we are above than you. Mas mataas kami sa inyo. Hindi na talaga na serve. Bakit kasi ang pulpit kasi nasa Bible din yan. No? Sa time ni Isra, gumawa sila ng pulpit. But ang purpose lang nun talaga, bakit ginawa yung pulpit? So that Isra, while preaching the Word of God, can be seen by many people para makita siya. Sa ngayon, yung mga pastors gumagawa ng mga pulpit na mataas para daw tingnan sila na mas mataas daw talaga sila kaysa mga tao lang na mga members. Yun na yung, hindi, nakita nyo how they twist the Word of God? Just to serve their desire, their purpose, na kilalanin na man of God above all others. Ha? Eh, ganito yun sila. Ganyan yun sila. Kaya, ang pangit lang talaga, they succeeded in convincing people that they are above others, above their members. Ha? At alam nyo ang number 1 nila ginagamit yan? Ano? Alam nyo, ano? Ha? Ano, bro? Malaki 3-10. Ang number 1 nila ginagamit? Baptiso. Pag baptize mo, you are now under my command and authority. Kaya, yun na talaga. Pagka pumunta ka doon sa kabilang church, ano yung sabi nila kan? Dito ka na-baptize, ah. Oh, di ba? Oh, yun. Baptism. Kaya ayaw talaga nilang umalis doon sa baptism. Galit na galit sila talaga doon sa nagtuturo na wala ng water baptism. Because yan yung nagiging device nila to fool people, no? Na under their authority kuno sila. Okay? So, another. Hebrews, ano to? 1 verse 1 to 2. Then another verse, tingnan natin. Hindi tayo pala matatapos ano nito. Kailangan natin 4 na oras. Ano pa? So, Revelation 10:4, sabi niya dito. Sabi dito, tingnan mo
Yung iba, yung mga skeptical na ayaw maniniwala ng pagiging reliable, pure ng Bible, yung iba magsasabi na dinagdagan lang naman nila yan. Yung iba dyan, yung mga nag-translate, no? Dinagdagan nila yan o binawasan nila. But listen to this, Listen to this. Itong verse na ito, tanda talaga that yung Bible is pure. Hindi mo ito tingnan mo lang. Sabi dito sa Revelation chapter 10 verse 4. And when the seven thunders and uttered their voices, I was about to write. Si John, gusto niya, yung nakikita niya, gusto niya isulat. Kasi yun naman instruction sa kanya na isulat niya yung mga nakikita niya. But listen to this. Kung hindi para sa tao, na malaman ng tao, God has the power to stop the spread of information. Tingnan mo. Sabi niya dito, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Yung hindi talaga dapat malaman, wala talaga dito. Hindi ipapasulat ng Panginoon. Kaya hindi natin ito pwede sabihin na dinagdagan, binawasan. Dahil yung dapat malaman sa atin, sabi niya, ipinapasulat talaga niya. Sino sumulat nito? Mga tao. Di ba? Ano sabi diyan sa Timothy ata? Anong sabi diyan? They were inspired by God, no? To write His words. Okay? So, ano pa? Revelation 10:4. Yan pa, mga patutuo. Sabihin natin ngayon, sa time ni Paul, ano pa sabi? Anong sabi dito sa time ni Paul? Sabi ng Panginoon dito sa time ni Paul, Ephesians 3:1-4, ano sabi? Ephesians 3:1-4. Tanda na dito natin makita na lahat talaga ng Bible ay kay Jesus Christ. Kaya mas maniwala tayo sa Kanya pag siya na nagsabi kaysa dito. Sa mga theologians na to. Sabi ni Paul. Sabi niya, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard the dispensation of the grace of God is given to me, for you, to you, word. How that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in you. Alam nyo, Genesis up to Revelation, mga sinulat ni Paul, kay Jesus Christ lahat yan. It was only revealed to Paul. It was revealed to John, recorded by John. All other books was written by all different people, but they were just commanded by God to do so, inspired by God. So, meaning the whole Bible is Christ, we have to believe Jesus Christ. Okay? More than these people who claim to be, cannot be corrected. Hindi na itong mga tao na to, mayroong mga ito na hindi na po sila pwede i-correct. Dahil nga, they're man of God, anointed, always correct, yung katuruan nila, because, ang iba dyan, reverend, ano pa, yung mga pangalan nilang kinakabit sa pangalan, reverend. Okay? So, punta tayo ngayon sa mga verses, na magpapatunay na sinasabi ni Jesus Christ straightly, hindi niya sinabi na hindi ka talaga makita ng verse na sinasabi ni Jesus Christ, ang tribulation is 3.5 years. But we can read some verses, no, that will reveal to us
na yung tribulation is talagang 3.5 years. Okay, so bibigyan ko kayo ng mga verses na yan. So let's go to Matthew chapter 24 and read, no? First, Daniel chapter 9, no? Verse 27. Sabi niya dito, kasi itong Book of Daniel, dito naka-record, no? Yung dito pinagtapat kay Daniel yung time, no? Yung time, yung panahon na ididil ng Panginoon ang Israel. He was dealing at this moment of time, Israel. Okay? And it was prophesied, Daniel was told by God, that they were given what? They were given. No? Daniel was told by God through angel that his people will be given 70 weeks. 70 weeks, no? To fulfill the prophecy and to end unrighteousness. Okay? So, hindi ko na-explain yung dahil mahabang pag-aaral yon, no? Dahil hindi naman tayo theologians, and ang katuruan ni Jesus Christ dito, pareho. Una, sa 69th week, pareho. Kung kailan yan nag-umpisa, rebuilding of the wall of Israel through Ezra, no? Diyan na nag-umpisa. Then, yung 69 weeks, natapos na ito. And that includes ang pagkatao ni Jesus Christ, ang pag-cut off sa Kanya. Okay? Then, after that, natapos na itong 69 weeks and we are only waiting for the 70th week, which is 1 week na naiwan. 1 week. So, yung 69 weeks, tapos na, nangyari na. At yung katuruan ng theologians dito, tama naman sa katuruan ni Jesus. So, ang nagkasalungat ang katuruan ng theologians at ni Jesus ay regarding na lang dito sa 70th week or the last week, no? Or the last week, ang 1 week na naiwan. So, napag-aralan na natin na maraming Sundays na mga Bible study natin kung kailan mag-uumpisa itong 70th week, the last week of 70 weeks of Daniel. So, napag-aralan na natin na mag-uumpisa yan dito, no? Mag-uumpisa yan dito upon the signing of peace, ano gani? Peace, covenant of Israel with many nation. Okay? Diyan mag-umpisa. So, pagka yan nag-sign na ng peace treaty or peace covenant ang Israel with many nations ay mag-uumpisa na ang last week, ang 70th week of 70 weeks of Daniel. Ang 1 week or 7 years. Okay? 7 years. Kasi every week is 7 years. So, alam nyo ba ito? Sa mga nanonood, nag-umpisa na ang signing. Yung peace covenant, peace treaty ng Israel against or with many nations, na umpisa na pirmahan ang phase 1, where? In Egypt.
last months, no? Nung nakaraang mga buwan. Kaya nga, ang nangyari noon sa phase 1 na agreement is the release of mga prisoners sa gira. Kaya nirelease yun. Yun yung content ng phase 1. But still, although nakalagay din yun yung stop ng laban, but not necessarily dahil pagkatapos nun, laban na naman ulit. Then, eto, titingnan nyo. Sino yung nag-share sa akin? Si Edwin Beria, Brother Edwin Beria, doon sa yung nag-attend dito last time, sama yung family niya. Pinadalhan niya ako nung second phase. Okay? The signing or Trump was or is actually fast-tracking the signing of the second phase of Israel peace treaty with many nations. Yan yung gagawin nila ngayon sa December ng Board of Peace. Alam mo yung si Trump, mayroon siyang group of people, no? At isa na doon si Tony Blair, yung ng UK, London, yung United Kingdom, ang kanilang former Prime Minister si Tony Blair, isa sa mga nag-present ng kanyang sarili to become Board of Peace. Board of Peace. No? Yan, Board of Peace. So, actually, ilan sila? Iwan ko ilan sila, mga 10. But hindi ko nalaman kung ilan sila, but isa doon si Tony Blair, members of Board of Peace, no? Then, ang nangyari dito ngayon, merong 10 nations, confederacy, 10 nations. Alam niyo sa Book of Revelation, 10 nasyon din ito. 10 nasyon din sila doon sa Book of Revelation. Mga horn, 10 horns. Ito yan. So, 10 confederacy, no? Of nation ang magbi-meet ulit for the second phase of peace treaty. December gagawin nila. Yes. Then that is why I am thinking, no, iniisip ko na talagang minamadali nila because 2026 is a significant year for the 7 years or the 70th week. Isipin nyo. 2030 is the target to implement, ano i-implement nila? 2030 agenda. 2030 agenda. I-implement nila 2030. Isipin mo, 2026. Umpisa halimbawa March or June, sabihin na natin kailan dyan. Isipin mo 2026. 27, 1 year. 2028, 1 year. 2029, 3 years. Okay? Then, kung mag-umpisa siya, March or June, 3.5 years. Okay? Then, 2030, ibig sabihin, 3.5 years from 2026 up to 29. Then 2030, implementation. Ito na yung last 3. Kaya alam nyo, yung 2030, kaya kung tingnan mo lang, digital ID yan,
itatatak ko na yan sa'yo. Hindi na yan pwede sa cellphone lang. Dito na talaga yan. Lahat ng transaction mo dito na nakatatak na sa'yo. Yan yung target nila. That 2030, lahat-lahat is digital, will be embedded in your body. Mali ba yung Bible? Mali ba yung Bible? Alam nyo, muntik na akong hindi maniniwala din sa Bible dahil kasi sabihin na nila, tingnan mo sa mga kailan dumating yung flu, mga flu pa to, mga anthrax. Umpisa nung 2000, yung yun? Hindi, yung 2000, yun? Y2K. Y2K. Sabi nila, end of the world. Wala naman. Okay? Sabi ni, pero wala naman nangyari, di ba? Wala naman. Wala naman, hindi naman nag-back down. Okay? So, ano pa yung mga virus, may mga ano pang Ebola, mga end of the world, end of the world. Tapos, ito ngayon, kinakantsawan nila. COVID, digitalization, end of the world. Parang kinakantsawan din nila. But, not knowing that biblically, it is fulfilling something that is written thousands of years ago. It is fulfilling thousand of years written nung nakaraan pa. Kasi talagang sabi ko, ito pa, kung hindi ako nagka-rightly divide, matagal na akong tinapon itong Bible. Kasi parang ayoko nang maniwala eh. Bakit? Pray in His name. Sabi ng Bible, I will give you if you pray. If you ask in my name. Nag-ask ako. In His name naman yung namatay yung pamangkin ni Sister Rochelle. Umiiyak pa ako doon sa hospital. Lord, bigay mo na to. Ito lang hinihingi ko sa iyo, Lord. Buhayin mo na lang muna yung bata. Ang pray ko, in Jesus' name, bakit hindi nabuhay? Kasi hiniling ko maligtas man lang yung lahat ng kamag-anak ni Sister Rochelle. Kasi malaking testimony yun pag nabuhay yun. Pinagdasal ko. Bakit hindi? Parang hindi naman totoo. Nung mag-rightly divide, nalaman natin na hindi naman talaga pwede yun. Kasi wala naman pangako lang pala yun sa Israel, kina Peter. Kung saan man kayo pumunta, I will be with you. Kaya huwag yun, di ba? Sabi niya, kaya hindi talaga pinabiyaan sila ni Peter. Then, lately, never. Pag after nag-rightly divide ako, talagang napamahal sa akin yung Bible. Because, what is happening, talaga, makikita mo, tama. Kaya talagang, this book, I believe, 100% true. Now, these things are coming. Pag hindi nangyari ito 2030, ayoko naman niniwala ulit dito. Talaga. Kasi, wala na talaga time. Wala na talaga. Saan po gagamitin yung digitalization? Saan gagamitin yung cashless society? Iyan talagang nakasulat dito talaga. Revelation chapter 13. Kung hindi pa yan nangyari, wala nang totoo. Ayoko nang maniwala na rin dito. Huwag na tayo mag-Bible study 2030 pag hindi ko ito natuloy. Wala na eh. Ano pa ituturo ko dyan? Maghintay naman ng another system, another years na mangyari pa yan. Maliban kung makikita tayo dyan ng truth talaga na hindi pa dapat mangyari 2030, supported by truth. Pag wala na, hindi na ako maniwala dito. Nakapagtataka na yun. Bakit sabihin nyo, Brad, talagang nagsalita ng tapos. Talagang gano'n na yan. Gano'n na eh. Para saan itong mga control na ito mangyayari in the next years? Para saan yung
rumors of wars na nangyayari ngayon. And eventually, nation will rise against nation. Oh. Wala na talaga eh. Wala na eh. Ha? So, ito sila takot. Bakit takot? Sabihin ko sa inyo, bakit takot mag-final word? Magsalita yung mga nagtuturo dyan, denomination. Kasi, pag hindi yan magkatotoo, bawalan sila ng hanap buhay. Eh, hindi naman nakatotoo, wala nang pupunta sa iyo, wala namang mali pala yung sinasabi mo. Eh, sa akin, wala naman eh. Eh, hindi naman tayo nangulikta ng pera para, talagang ito totohanan ang pagtuturo ng salita ng Panginoon based sa nakasulat sa Bible at based sa nangyayari ngayon. Yun. Hindi ito pananakot, hindi ba't nangyayari talaga. Kahit na yung timing, itong peace treaty ngayon, tingnan mo lang. Kaya hindi ako naniniwala na lalampas pa ito ng signing 2027 dahil i-atras nila yung 2030. Atras naman nila yon 2031, 2032 para lang ma-insakto yung timing. Kasi mamali na yung timing sa Biblia ngayon na 7 years. Ang 72 ni Daniel. Ibig sabihin, yung 2030, yung implementation na yan, dapat i-move na naman nila. Which is, I do not believe na gagawin nila yon dahil nga sa pangyayari ngayon, na ang bilis talaga ng pangyayari na talagang gusto na nila ma-implement yan. By all means, gagawin nila. Ibagsak nila yung economy, through wars, sa gira, kung ano na lang ang gagawin nila, may plano na lang i-block ang sun. Para, Oo, kailan lang yun, nagsabog na naman silang ng mga mosquitos. Para lang magkasakit-sakit mga tao. Kung ano-ano lang ginagawa nila sa mundo. Gumagawa ng mga tanim na mga hindi dapat kainin ng tao. Reducing population, lahat-lahat na lang. No? By vaccine, lahat-lahat na lang. Hindi nyo lang alam kung nagre-research lang kayo. Hindi lang talaga sinusulat, hindi lang talaga nire-reveal ang data. Pero tingnan mo, kahit na yung mga mababatas natin, mayroong nagagalit dahil sa nangyari na pagpatay ng mga tao because of vaccine. And that is their pamamaraan nila. No? So, makita natin, no? Na pag-start ng 70th week after the signing of the last phase of peace treaty, Israel peace treaty with many nations, the 7 years, 70th week of Daniel will begin. And the dispensation of the grace of God ends here. No? Dito matatapos ang dispensation of the grace of God. Kaya, we have only but few months. Kung ang signing ng third phase is kailan? March? April? May? June? We have only but few months to preach the gospel of the grace of God. Ibig sabihin, pagtapos na ng signing ng peace treaty, the cut-off, the fullness of the Gentiles will happen here. But, tandaan natin, pag sinabing fullness of the Gentiles, it speaks of the dispensation of the grace of God. Not saying na sa fullness of the Gentiles, it speaks of cut-off or stoppage of the dispensation of grace, but it doesn't mean that the church will be raptured. Hindi sinasabi yun na i-rapture ka agad ang church, kundi it speaks of the stoppage or tawag dito, magiging dysfunctional na ang
dispensation of the grace of God. Lahat ng doctrine para sa dispensation of the grace of God will no longer be effective. So, ma-resume na ang prophetic program dito pag after sang signing sang third phase sang peace treaty. Okay? So, sabi sa Daniel chapter 9 verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Confirm the covenant with many for 1 week. They are now doing that. And in the midst of the week. So, dahil 7 years yung 1 week, in the midst, sa gitna. Ano ba yung sa gitna? Ilang years yun? Ibig sabihin, 3.5. So, ibig sabihin, itong 3.5 na ito is part of the 70th week of Daniel. But, Christ never called this what? Tribulation. Christ called this what? Beginning. Beginning. Beginning of sorrows. Okay? Yan yung tawag ni Christ. But yung theologians call this one, anong tawag nila? Tribulation. Okay? Now, question is, who is correct? The theologians who call this tribulation or Christ who call this as beginning of sorrows? Sino insakto? Si Christ. Because this book is Christ. Kay Kristo ito. Ito yung source ng information. So, anong ginawa ng mga theologians? Twisting Christ's word. So, they are now making or contradicting Christ's statement. Tingnan mo. And many believe them. Many believe them. Na tribulation yan. But there is no single verse na mabasa natin na itong first 3.5 years is tribulation. Christ called this beginning of sorrows. Okay? So, but sabi niya dito, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease for the overspreading of abomination. He shall make it desolate even until consummation. So he make the temple, no? He will make it desolate or the covenant even until the consummation. When is the consummation of the covenant? 7 years. Dahil 7 years nga yung pirmahan nila na covenant. So, the consummation is here. So, he will make us, starting at this point, Antichrist, no, will make what? Sabi niya dito, will make it desolate even until the consummation. The temple will become desolate even until the consummation. Hanggang matapos dito. Consummation. And that determined shall be poured upon the desolate. So, anong other verses? So, since Christ did not call this tribulation but beginning of sorrows, ilang years na lang naiwan? 3.5 years. So, hindi natin kailangan ng words or verse that says the tribulation period is 3.5 years. Understanding from Daniel chapter 9 verse 27, we know for sure that the 70th week of Daniel or 7 years, last 7 years,
of the 70 weeks given to Israel, no? To end unrighteousness is beginning of sorrows, hindi tribulation. So meaning, since that the first 3.5 years is the beginning of sorrows and not tribulation, we only have another 3.5 years na tinatawag na tribulation. Okay? Ito yung tribulation. We have only, how many? 3.5 years. Okay? O, tingnan natin. Punta na tayo doon ngayon sa Matthew 24. O, sabi dito ni Jesus Christ, when He was asked, kailan ba yung end of the world? Speaking of the last week of Daniel, kailan mangyayari yon? Sabi ni Jesus Christ, sabi niya, verse 3, verse 2, dito na umpisa yung sagot ni Jesus Christ. Sabi niya, see ye not all these things, verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Kasi alam nyo, may mga taong, kagaya doon sa post ko, may mga nag-comment, nangyari na yan, 70 AD. Nangyari na yan, noon pa. Hindi nila alam na na-postpone yun. O, di ba? Kasi nga, nasira din yung temple nila noon. Hindi yun. Iba ito. Iba na yung, kasi ang tinuturo doon ni Jesus Christ, yung temple na yun na nakikita niya sa Israel. Kaya akala nila yun din. But, since na-postpone dito pa lang sa Acts chapter 7, before pa nasira ang temple, dahil 1 year after sa Acts, na-postpone na yung prophetic program, yung temple nasira 70 AD pa, ibig sabihin, hindi yun. Hindi ito yung sinasabi ni Jesus Christ na pangyayari. Okay? Dahil nga, nangyari yun sa a time ng dispensation of the grace of God. Then sabi niya, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Later, listen to this. In this period of time, sa ngayon pa lang marami na nag-claim na siya si Jesus Christ. But in this period of time, ng 3.5 years, beginning of sorrows, mas marami pa rin mag-claim na siya si Jesus Christ. Okay? Wala pa nga eh. Nag-claim na, marami na eh. So, lalo na dito. And sabi niya dito, and ye shall hear wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Dito, merong rumors of wars, merong wars, then sabi niya, for nation shall rise nation. Merong gira talaga dahil nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence, gutom and pestilence, mangyari din dito, and earthquakes, mangyari din dito in diverse places. All these are the what? Beginning of sorrows, not yet tribulation. Okay? So, pagkatapos tingnan nyo mangyayari dito sa time na to, ang two witnesses, sa time na to, hindi magpipreach. Dito yun magpipreach ang two witnesses ng Revelation. Okay? Yan sabi niya dito. Verse 9. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated.
and all nations of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, and many false prophets shall rise, and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure up to the end shall be saved. Listen to this. And the gospel of the kingdom, ang gospel nila ni Peter, dito sa time na to. Ano sabi? The gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay, so ano yung mangyayari pag ang end will come? Sabi dito, verse 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of Daniel, the prophet, stand in the holy place. Okay? So, pagdating ng 3.5 years, kasi sabi sa Daniel 9:27, in the midst, the Antichrist will enter the temple and will require worship. Then, yun na. Yun na. Yun na. Tingnan mo kagad sa verse 21. For then, so pag nangyari ito na yung Antichrist pumasok na dito, ang abomination of desolation, referring to the Antichrist, mag-stand na siya sa temple, sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ha? Sabi ni Jesus Christ sa mga Hudiyo, tumakbo na kayo. Umalis na kayo. Yung nasa field, huwag nang bumalik para kumuha pa ng damit. Layas na. Yung nasa roof, huwag nang bumaba para manguha ng gamit. Lundag kag tumakbo na. There is necessity, urgency, of seeking refuge for their lives. Bakit? Bakit sabi ni Jesus Christ? Verse 21, for then shall be great tribulation. Pag standa ng Antichrist sa temple, sabi niya, takbo na kayo, for there will be great tribulation. Diyan pa lang na-mention ang tribulation. Dito umpisa, wala. Before dito, sa verse na ito, before dito, sabihin ko sa inyo ito. Before kayo, lahat ng tribulation na babasa mo, before Matthew 24 verse 21, hindi nagre-refer sa tribulation na mangyayari sa Revelation. Lahat ng tribulation na babasa mo na word, before Matthew 24:21, hindi nagre-refer sa tribulation na mangyayari dito. Sariling tribulation o tribulation na caused by ng different other things, no? Pahirapan ka ng iyong mga parents, tribulation din yon, but never na nag-mean ng tribulation dito. Ito lang yung verse na kauna-unahang nagmi-mention ng tribulation na mangyayari dito sa 3.5 years. Okay? So meaning, the verse clearly, explicitly saying that the tribulation starts here. Dahil sabi niya, pag pumasok na dito, pagkatapos ng 3.5 years, pag pumasok na ang desolation of abomination sa temple, palagyo na kayo. Dahil mangyayari na yung tribulation. So, the verse speaks of tribulation only 3.5 years. And it is according to, sino may sabi dyan? Si Jesus Christ. Okay? Ngunit sabi ng theologians, 7 years ang tribulation. Binaliwala nila yung beginning of sorrows. Pinalitan nila yung kung paano tawagin ni Jesus Christ ang first 3.5 years. Instead of calling it beginning of sorrows, they called it tribulation. And
Dito, tinawag nilang Great Tribulation. So, total, ang tribulation meron daw 7 years, which is contradiction to what Jesus Christ had said. So, who is correct? Sinong kapanipaniwala? Ang theologians? Pastors? Denominations? Bible school? O si Jesus Christ? Kanino bang libro to? Si Jesus Christ. Sad to say, may maraming naniniwala dito because of their laziness to study and studying the Bible not according God's way. Kaya hindi nila maintindihan. Alam mo dati, many times ko na nabasa to nung sa baptist pa ko. Bakit? Wala naman eh. Wala ka naman naintindihan. Ha? Simply, ganito lang. Ganito lang. If you are not saved, you don't have the Spirit of God. Wala kang Espiritu ng Panginoon na will help you understand the Word of God. Kaya tingnan mo sila, kahit theologians na, hindi pa rin nakakaintindi. Dahil mali ngayon, karamihan sa mga theologians na yan, yung salvation nila mali naman eh. Hindi naman saved talaga eh. Kaya yung salvation nila, accept Jesus Christ, repent of your sins, iyak doon sa altar, magluhod-luhod doon sa altar, walking to the aisle, ano pa, paying tithes, water baptism. Yan naman yung salvation nila eh. Kaya talagang walang Holy Spirit. Kaya mahirapan mag-intindi ng salita ng Panginoon. Ang ibang namang ardi, dahil nga sa nasanay na talaga, sasabihin na lang, hindi kaya dito naman talaga, kaya lang, hindi kasi natin pwede, dahil lang sa opinion natin at feeling natin, no? Dahil gusto natin dito. Everything, every doctrine must be backed up by a verse or by the Word of God. The Bible says very clear that the church, the body of Christ, is delivered from wrath to come. Hindi sa wrath na dumating na. Hindi sa wrath diyan sa Romans chapter 1 verse 18. Hindi na wrath yung tinutukoy diyan sa Romans chapter 1. For the wrath of God is revealed. Hindi yan na wrath. The wrath na tayo ay di-deliver, members of the church, the body of Christ, is the wrath to come. And what is that wrath? The wrath of God that will come, will be poured, will be sound. The trumpet and the vial. Yan yung wrath of God kung saan tayo dineliver. Meaning mga kuturan, sure, ang sigurado is that we will be taken up. We will be taken up to heaven before the wrath of God. Before the wrath of God. So, since the wrath of God will be poured by God and sounded by God, no? Will sound the trumpet after the Antichrist will show himself inside the temple, meaning the rapture, the time that God will take us to heaven is here. Not here, not here, not here. There's no verse that will support this one. There is no wrath of God here in these 3.5 years. They are only beginning of sorrows. What will happen here, the events here is called, the mga gira dito, ang mga famine dito, is only called by God the beginning of sorrow. God delivered us from tribulation, the day of the Lord. God delivered us from the wrath to come. So, who is correct? Jesus Christ or the theologians? Jesus Christ is correct. Then another. Bakit sabihin nyo, wala naman talagang sinasabing 3.5 years. Yan, 3.5 years yan. Another proof that this
from here is 3.5 years is Revelation chapter 11. Tingnan mo. Revelation chapter 11. Tingnan mo ha. Ito talagang nagbigay pa sa akin ng nagpa-increase na aking faith na tama tong pag-aaral natin. Bakit sabi niya ito? And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood. 11 ba? Revelation. Okay. And the angel stood saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple, leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread upon for 42 months. Okay? And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall what? Listen to this. And they shall prophesy 1,260 days. Ilan yan? Ilang araw daw mag-prophesy itong 2 witnesses? 1,002 days. 1,203 days. Alam niyo kung ilan yan? 42 months. 42 months. Ilang taon yan? Ilang taon yan? Divide mo. Ang 42 months, divide mo 12. 3.5 years. So, ibig sabihin, the tribulation, since these 2 witnesses will begin their prophesying here, in that kasi yung ilang pag-prophesy nila sa tribulation period, hindi dito sa beginning of sorrow. Kaya, ang kanilang tagal ng pag-prophesy, 1,203 or 60. 1,260 days. Divide mo. Pila? Divide mo by 30, and that is 42. 42 divided by 12, 3.5 years. So, ano sabi ni Jesus Christ? The tribulation is only 3.5 years. No need to find a verse that says, Jesus Christ says that the tribulation is only 3.5 years. These are the proof. The 2 witnesses will prophesy during the tribulation period for 3.5 years. The man of desolation will enter the temple after 3.5 years and will reign, will implement his beast system of government for 3.5 years. So the tribulation, according to Jesus Christ, is only 3.5 years, not 7 years. So, listen to this. Bible students. We are all Bible students, ha? Sabihin nyo, wala sa ating teacher. We are all Bible students. We must believe Jesus Christ. We have this book of His. We don't need this, people. We don't need pastor. No! We don't need this. We don't need prophet. We don't need apostle. We only need teachers. Because yan ang isang qualification ng bishop. Okay? But
we are all students. And we must believe Christ than these people. They are against Christ in some other teaching, which lead us to believe, no, ng mga maling katuruan. Okay? So, I hope nakuha natin to, pag-aralan natin, no, kung paano nila, particularly sa ganitong katuruan sa tribulation period, hindi po 7 years, only 3.5 years. The other 3.5 years of the 70th week of Daniel is beginning of sorrows. Thank you so much. Any question? Kung meron sa ating mga kapatid dyan na nanonood online, you can write your questions, no? At sikapin nating masagot yan dyan sa comment section. So kung wala na, let us close in prayer. Wala? Wala tanong? Tatalino na mga student ko. Amen. Alam mo kung alam mo ang ginatanaw ko naman lang, no? Ang mga daan ni Lispeldick, no? Lispeldick. So iba mga doctrinal nagtuturo. Hindi ko na kay hindi naman ako nagtanaw na sa ibang RD. Hindi na ako nagtanaw. Dati no bago pa ako mag-RD, talaga nanonood ako kay Justin Johnson. Pero ngayon hindi na. Kasi nakita ko marami ring, hindi sinasabi na ako always tama. No? Maraming, hindi naman kami mag-agree ng katuruan. Kung saan build ang temple, ang lang Makikita natin yan, Brad. Kasi dito, kasi Brad, yung temple na yan, Brad, iyan, dito ipapasok yung, sa 3.5 years na ito, dito papasok, diyan na papasok yung desolation of abomination. Diyan sa papasok sa temple. Ibig sabihin, in this beginning of sorrows, the temple will be built. Yan. Kasi, siguraduhin natin to. Ito yung isa kong guess ha, hula. Nasa third phase ng pirmahan, kung mayayari man yan March next year, sisiguraduhin ko or hula ko pala nakasama doon ang building of temple kung saan nakatayo dati. Okay? So, most probably, okay hati tayo sa inyo na yung lugar kung saan kayo, Gaza sa inyo na yan. Basta bigyan nyo lang sa amin to, magtatayo kami ng temple. So, most probably, dito yan, matatayo dito. Kasi, wala naman siya papasukan na temple pagdating ng 3.5 years kung wala pang na-built na temple. So, ibig sabihin dito yan. So, ibig sabihin makikita natin yan. Kung hindi tayo, dahil ang rapture dito naman mangyari, ibig sabihin, makikita natin yun na ma-build pa yung temple. And most probably, after ng third phase ng signing ng peace treaty. Magandang tanong yun. Kasi ako dati, nung Baptist pa, sa Baptist talagang sabi ko, hindi na ako makakita ng temple na yan kasi dito, i-rapture na ako. But ngayon, naniniwala ko na dito tayo ma-rapture, then ibig sabihin magagawa na yung temple dito dahil dito papasok most probably kasi ang rapture natin, meron kasi darkening of dito, meron darkening of sun and moon sa sixth seal na mangyayari dito. And most probably, baka dito yung rapture natin. Pagdilim ng araw at bulan dito sa sixth seal, pag-open ng sixth seal. Probably dito tayo rapture. Bakit mawala na lang tayo, hindi alam ng mga tao, walang kasi didilim nga dito, may earthquake na, may didilim pa yung araw at buwan. Pag open ng sixth seal. Ganun. So, akin lang yun ha. Hindi ko tinuturo yun. Akin, I do believe na dyan mangyayari ang rapture. Then, pagkatapos niyan, papasok na si Antichrist, wala na tayo dito, sa newly built temple dito. Oh, ano pa tanong? Ha?
Si Samson ang bago, baka temple na Temple? kahit sa bayan na para kapag Ay, hindi nila temple yun. Hindi temple ng Israel yun. Temple ng, ano yun, parang coliseum yun ng mga pagan. Mga kalaban. Oo, gindakop. hindi na kapag kaya ng lahat. Hmm. Napahamak siya sa chicks. Parang coliseum yata yun. Okay? So, let us close in prayer kung wala nang tanong. Ama na Banal, salamat sa Bible study, salamat sa mga kapatid namin online at sa mga andito. And we also pray for the food naming pagsalo-saluhan ngayon. Thank you so much for providing. We pray in Jesus' name. Amen. So, sa gusto